natin. Ito naman, maiksi lang ito mga clear, ha? Kasi kinuha ko lang to para madinig ko to. Hindi dito lahat napakinggan ko, kaya ngayon ko palang papakinggan. Kaya mas nauna pa kayo. Got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of SARA and former associate. Okay, so si Attorney Ryan, ang tanong natin, professor, ito kaya ay magpapatotoo, diba? Ito sa akin mga clear, kung totoo ito. Siguro alam niyo yung kwentuhang barkadahan. Alam mo minsan, di ba, pag ikaw yung dalawa lang ang nag-uusap, minsan ang pinupulutanan, parang pinupulutan, yung kakilala nila, naku, si ganyan, ganyan. Sa akin, tingin ko ganon. But I doubt kung this Attorney Ryan will confirm the statement of Madriaga. Siyempre, mahihiya naman siya kay VP Sara, di ba? Dati niyang professor. Unless, papatunayan niya talaga na ganon si VP Sara. Sa grades, mahina daw. Okay? Saka, siguro, makikita naman to sa class cards, mga clear, sa transcript of records, di ba? Siguro kung mataas naman ang grades ni VP Sara, madali niya itong mapasinungalingan. Andali, di ba? Bakit? Kumuha ka na ng transcript of records. Hindi ka naman siguro nagbayad ng professor, di ba? Para mataasan ang grades mo. Di ba? So, doon mo naman makikita mga clear kung mahina o hindi. Pero sabi nga natin, kasi mga clear, sa totoo lang, mayroon naman mahirap ang law school. Mahirap ang mag-take up ng law. Hindi siya biro. Kasi sa amin, hindi ko na alam sa ibang school, siguro ganoon din. Hindi ko alam sa San Sebastian. Kasi dati siyang San Beda, di ba? So San Beda, ito yung mga kaklir, hindi ko sinasabi kung na-kick out ba siya, ha? Kasi parang later part ng kanyang ng course, ng law course niya ay nalipat siya sa San Sebastian. Okay, merong estudyante na intentional, no, na lumilipat from one school to another, pero San Beda to aalis ka ba dito unless merong hindi ka nagustuhan doon or what. Pero karaniwan mga clear, hindi ko sasabi si VP Sara, na kapag meron kang hindi na maintain na grades, no, yung average mo, hindi mo na maintain, maki-kick out ka. You have to find out another school. You have to look for another school. Yung may tinatawag tayong yung QPI. So pag mababa yung QPI mo, so you have to, diba, to transfer. Kasi hindi mo na-maintain yung average na ni-require ng school. So may ganon. So mangyayari niyan, wala. Kailangan maghanap ng school. So, ano yung pwedeng school na tumanggap sa'yo? May ganon, mga clear, di ba? So, hindi ko alam kung ganon na nangyari. Di ba? Kailangan mga clear, hanapin ko pa. Okay? So, dito mga clear, okay, sinabi niya, Associate Dean of SSC Law, Professor of SARA, and former Associate Dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly ito sa Sebastian College na to, mga clear, good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Ito, tingin ko mga clear, sa akin, baka lang nagkakwentuhan sila. Diba? Kasi magkakilala sila Kasi diba, taga San Sebastian din to Diba? So, nakikita ba nila na violente, bully, si VP Sara, mga clear? So, ganun yung dating So, tayo ba? Ngayon, nakikita ba natin na medyo mahina? No? Intellectually, mahina ba si VP Sara? Kasi yun yung ipinipinta sa kanya. Di ba? Parang mabagal mag-isip. Yun yung pinipinta sa kanya. Mabagal magbigay ng opinion na tugma. Di ba? Tugma doon sa question. O sinasadya ba niya yun? Ganun ba siya normal? Di ba? Pero yung pagiging rude, mukhang iyon, proven, mga clear. Proven. Yung may na sa klase, syempre, kailangan mo magpakita ka muna ng transcript. Ayoko muna siyang paniwalaan. Di ba? Kasi may mga tao naman na matalino, pero hindi siya good speaker. Di ba? May ganoon naman May matalino, pero mahiyain. Pero nandun ba kay VP Sara yung matalino, pero mahiyain? Di ba? Parang hindi naman siya mahiyain Di ba? Kung ano-ano nga sinasabi niya, hindi siya nahihiya Di ba? Hindi siya nahihiya kung ano-ano sinasabi niyang paninira. Kung ano-ano sinasabi niyang fake news, hindi naman siya nahihiya. So, I don't think na siya ay mahiyain.
Di ba? So, tuloy tayo mga clear, ha? Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades. Oh my gosh. So, hindi ibubulit ni Attorney Ryan si VP Sara. Eh, siya pala gumawa ng paraan para siguraduhin pasado si VP Sara eh. Diba? Siguro naman, kaya lang mga hindi mo makukuha yung transcript eh. Meron ng data privacy eh. Pero di ba, kung ako si Sara Duterte, tapos sabihan mo ako yung ganyan na mahina, papakita ko yung grades ko sa'yo. Di ba? Yun lang yung sa akin ha. Kung kaya. Papakita ko para mapatunayan kung hindi nagsasabi ng totoo. Itong si Madriaga. Saka, ano naman to eh, parang naka first take naman to sa bar. So siguro hindi ko masabi. Diba? So siguro may talino naman si VP Sara, kaya lang iba. Iba yung talino niya. Sa ibang pamamaraan. Diba? Sabi nga natin, lahat naman tao may talino eh. Kaya lang hindi ko alam kung ginagamit sa tama. Yun lang yun. Diba? Yun lang yun. Hindi natin alam kung ginagamit sa tama. Sige. Hello po. Good evening, Yusek Claire, Attorney Claire, and sa lahat ng ka-clear. Obvious naman na mahina ulo ni VP. Ikaw nagsabi yan, ha? Marichu Yulo. The way she talks, para hindi lawyer, parang tambay sa kanto na stroke. Nako, mga ka-clear. Paano ba? Ang hirap kasing sabihin eh. Siguro mahirap lang siyang mag-isip. Ito tingin ko pa ha, isa sa the reason parang ang dating niya ay siya'y mahina. Tamad ba siyang mag-aral? Dapat malaman natin, tamad ka ba mag-aral? Alam mo kasi mga ka-clear, kahit hindi ka matalino, kung masipag ka mag-aral, marami ka matututunan. Okay? Tamad ka ba mag-aral? Lakwatsera ka ba? Lakwatsera ba? Tapos, ang tanong ko lang, kung paano nakapasa yan sa bar exam, naku, siro ka sa akin. Feeling ko naman, hindi naman nadadaya yung bar exams, no? Tingin ko naman. Unless gagamitin nila yung influence nila. Pero I doubt, parang wala pa ako nabalitaan ganun. Kaya lang, dito pa lang, kaya ito nila yung gumamit ng influence. Si dating Pangulo Duterte, lumalakad ng kaso, gumagamit ng influence. Parang sanay sa lakaran. So, dito hindi ko alam. Diba? And then, diba, kapag ikaw ay hindi marunong magbasa ng news, ito lang sa akin mga clear, baka kaya medyo mahina siya mag-isip. Kasi nakapaligid sa kanya mga clear. Tingnan nyo, sino ba madalas kasama niyan? Diba? Sino madalas kasama niyan? Kasama niya ba lagi si Pulong? Lagi ba niya kasama si Baste? Mga troll? Mga DDS? So, mga ka-clear, kung yun lagi yung kasama mo, at lagi kang iaangat, diba ito nga sabi natin yung donkey, yung Holy Week natin, na yung isang donkey lang, ginagawa mong isang leon, maniniwala siyang leon, yung pala wala pala siyang lakas at talino na kasing galing ng leon. Pero pinoporma mo siya na parang leon. Diba? Ang problema kasi kung ang paligid mo, wala ring alam, wala kang matututunan. Example ko na ito mga kaklira. Ito, example ko to. Ako, nung dati ako nag-start maglaro ng badminton. Wala larong kanto, diba? Larong bata lang yung alam mo na badminton. So, ang ginawa ko, kailangan ko ng isang mabilis na magpapalo. Ang kalaban ko dapat mas mabilis. Kasi pag mabilis yung kalaban mo, mas magaling yung kalaban mo, matututo ka. Kasi sasabayan mo siya eh. Pero kung ikaw, alam mo, mahina ka na, tapos yung kalaban mo, mas mahina sa'yo, wala kang matututunan kasi feeling mo magaling ka. Kasi lagi mo siya natatalo eh. When in fact, kaya mo siya natatalo kasi di siya magaling. So yung level mo, hindi ka magle-level up. Kasi nadudun ka lang sa hindi magaling eh. Kaya kung ang paligid mo, ang paligid ni VP Sara, puro ganun lang. Fake news peddlers, tapos lagi kang pinupuri, tapos ito tinuturo sa'yo. Di ba? Wala ka talaga matututunan kasi napipick up mo na sa kanila, yung mga fake news nila. Kaya ang tanong ko, ito lang, sample again, mga ka-clear. Yung police blotter na fake, saan niya kinuha yun? Di ba? Mukhang galing doon sa mga intrigera doon sa abroad eh. Binigay sa kanya, finid sa kanya. So yun ang galing sa bibig niya. May natutunan ba siya? Nagkaroon ba siya ng critical thinking? Anong proof nito? Anong certified true copy ba to? Hindi na siya, wala siya noon. Kasi, lagi siyang inaangat na magaling. When in fact, hindi talaga siya mag-level up kung gano'n lang yung mga kasama niya, police fake news peddler. Tuloy tayo. Despite her poor academic performance, received passing grades despite her poor academic performance. I got close with Attorney Ryan. So yun mga kaklira, ibig sabihin, bakit sinabi pa to ni Ramil Madriaga?
Importante ba to? Importante ba to? I-analyze natin. Sige. Importante ba siya sa impeachment? Ako mga kaklira, sa totoo lang hindi siya ganon ka-importante sa akin sa impeachment. Yan, sasabi niya. So, anong gusto niya i-prove dito? Na mahina sa klase si VP Sara, violente. Gusto niyang i-prove dito mga kaklear na yung circle of friends ni VP Sara ay kasalamuhan niya rin. Diba? So it means na hindi imposible na sila ay malapit sa isa't isa. Diba? Kasi kung ang lumalakad ng grades niya ay itong si Atty. Ryan na assistant dean ng SSC, mga kaklear. Si Vince, diba? Kung nilalakad ni Atty. Ryan yung grades ni VP Sara, diba close sila? Tapos yung close ni VP Sara, close mo rin. May common friend kayo eh. So, yung alam nung isa, maaaring na ikukwento sa'yo katulad niyan. Diba? Katulad niyan. At dahil may common friend kayo, hindi imposibleng magkaroon kayo ng magandang relasyon. Doon naman nagsisimula ang mga kaklir, yung pagkakaibigan eh. Yung nagiging grupo-grupo eh. Diba? Pangalawa, ano pang pwede niya patunayan dito? Yung pagiging violente. Diba? Yung pagiging violente, it shows may pattern. Hindi siya isolated cases. Hindi siya yung nakita lang doon sa meltdown. Hindi doon sa nakita lang na I want to cut his head. Diba? Hindi yung nakita lang doon sa pakikipagtunggali niya kay Senator Risa Hontiveros. Pattern. Rude. Mga clear. Pakita ko to, ha? Baka nakalimutan niyo to. Ganito siya. Attorney Lopez. Na ito ay veterans hospital, diyan dapat, nakalagak, hindi naman naka-confine, wag naman lagak, naka-confine si Atty. Zuleika Lopez dahil yun yung utos ng House. Pero sa tigas ng ulo niya, dahil ayaw niyang magpasukol, ayaw niya na makontrol, diba? Dapat siya ang masunod. Kahit ang hindi pagsunod sa rules ay isang kabastusan, isang aksyon na masasabing rude. Diba? Ipinakita niya dito kasi wala siyang pakialam sa rules, wala siyang pakialam sa otoridad, basta siya, si VP Sara Duterte, gagawin niya kung ano ang gusto niya. Yun ang gustong ipakita ni Ramil Madriaga doon sa statement niya na mahina ang kokote, mahina ang ulo, mahina ang coconut shell, at violente. Diba? Tingin ko more on the violente to eh. Ha? Tingnan natin dito, pakita ko sa inyo mga kanila. Otoridad yan ha? Is it because VP ka? Yung isang public servant, gaganyan mo dahil lang kay Atty. Zuleika Lopez, samantalang they are just implementing, enforcing, di ba? The rules. Ano ba yung rule na binigay ng House of Representatives? I-confine, i-check up itong si Atty. Zuleika Lopez sa veterans. Pero ang ginawa niya, naghanap siya ng sarili niya ambulansya, kinuha niya si Zuleika Lopez from the veterans, sinampa niya sa ambulansya, dinala sa St. Luke's. Anong nangyari afterwards? Dumating, kinabukasan niya tayo mga clear. Si General Torre. At sinabing we have to implement this. Sumunod siya. Bakit si General Torre hindi niya nasigawan? Pero itong mga ito, mga ka-clear, na nagpapatupad lang din ng rules, sinigawan niya. Diba? Sige, tuloy. Tingnan nyo kung gaano ka-rude. Walang pakialam sa batas, walang pakialam sa rules. Double order! Ito sila, chika. Of course, kailangan magprotektahan, di ba? Tignan mo, ha? Kita nyo? Police, nagsasagawa ng trabaho, gumagawa ng trabaho, binastos ng Vice Presidente, binastos ng sa kanyang security, tinulak pa. Pero syempre, na-dismiss to. Pero kahit na-dismiss to, yung action pala makikita nyo na eh.
Pumida! See? Tignan nyo. Sino pumida, sir? Please, back up! So ngayon, syempre, yung mga kaalyado niya, alagad niya, ganyan din na magiging ugali. Please, back up! Dami mo kano yan. Kasi siyempre pakialam. Basta kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Kaya nga tinawag na bratinela to eh. Ha? Kaya wala kang magagawa. Kung anong gusto ni VP Sara, gagawin niya, wala kang magagawa. Tignan niyo pa susunod gagawin. Sa ibang una, tayo naman. Diba? Pag namatay daw. Pag namatay ano to? Tinatanong lang sa house. Ba't naman mamamatay? Tapos na ospital. Tapos hindi na bumalik, di ba? Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka! Ganap na sasakyan mo! Hindi po niya to. Mga kapuso, Diba? Ganon. Kita nyo? I don't know kung natatandaan nyo to. Ito pinakita ko na sa inyo dati. Mas kinatatay niya, mga Chris, suko sa ugali ni VP Sara. Anti-dynasty. Pero hindi ko kaya talaga si Inday sa totoo. Away lang. Siya nagdi-dictate eh. Bigyan siguro niya kita na pero hindi ko kaya talaga anti-dynasty. Pero hindi ko kaya talaga si Inday sa totoo. Away lang. Siya nagdi-dictate eh. Diba? Tatay mo, presidente? Tapos ikaw pala nagdidikta? O di tatay mo pala yung hindi presidente, ikaw pala yung presidente, VP Sara at that time. Diba? So ano to? Ano si dating Pangulong Duterte? Papel lang? Pangalan lang? Siya nagdidictate, sabi niya. Totoo. Away lang. Siya nagdi-dictate eh. Bigyan siguro niya kita na tanda na ako. O diba? Porkit matanda, ang nagdidictate pala kay dating Pangulong Duterte sa mga ginagawa niya, si VP Sara. Diba? Makakitinan niyo to So, kung nagdidikta siya kay dating Pangulong Duterte, so yung Farmally may alam siya, EJK may alam siya, korupsyon may alam siya. Bakit? Siya nagdidictate daw eh. Dahil matanda na to. Sabi ko nga, nagkagulo. Nagkagulo pero di siya sunod ni Sara Duterte. Pati yung partido, ito nga si... Nandito nga yung... Alam mo, kaibigan talaga kami ni Speaker. Noon pa. So I am very sorry that it had to happen. But... Diba? Di niya napigil. Di niya napigil ang pagiging rude ni VP Sara. Ngayon, si Inday ang... tignan mo, kung paano pumalatak. That it had to happen. But... si Inday ang... Hindi ko rin kaya. Totoo lang. Anong parang, alam mo kasi kaming mga tatay, ayaw namin makipag... Lalo na anak babae. Basta anak babae, magsigaw. So, it means, sinisigawan niya tatay niya. It means, hindi niya pinakikinggan tatay niya. It means, kung anong gusto niya, gagawin niya. So, yung pagiging bayolente, mukhang may ebidensya doon. Si Ramin Madriaga. Diba? Yung pagiging mahina yung sa klase, mababa yung grade sa klase, kanya-kanya yan mga. So, marami namang pumipintas, pero I will not go to that point. Doon lang tayo sa bayolente. Diba? Kaya lang, hindi ko alam kung aaminin ni Atty. Raya na sinabi niya yan kay Madriaga. Sino mas close? Kasi kung nilalakad niya yung grades ni VP Sara, hindi niya ililigwak si VP Sara. Mas close siya doon. Siguro nagkakwentuhan lang yan. Diba? Sa akin mga klera, unless ayaw na niya ng ginagawa ni VP Sara at naniniwala siya sa katotohanan. Pero, naglakad ng grades 2 Kung totoo si Atty. Ryan, assistant din. Ang tanong natin mga kaklir, San Sebastian College to? Hindi ba nasira ang San Sebastian College dito dahil nalalakad yung grades? Marami pa naman tayong kaibigan from San Sebastian College na alam kung hindi ganun. Di mga kaklir, di ba? It would be unfair
sa ibang magagaling sa taga San Sebastian College, College of Law, na mababahiran lang ng negatibo ng isang VP Sara. Dahil sa di umanong, nilalakad ng Grace ng assistant din pa. Diba? O, din pa naman yan si ano, baka mag-react yun. Si Dean Rufus Rodriguez, hanggang ngayon ba? Din pa siya doon? Dati, di ba? Former Dean ng San Sebastian. Di ba? Baka, ano masasabi nila ngayon dito? Ay, naku, sa San Sebastian pala, ganun, pwedeng lakarin ng Grace ng assistant Dean. Para lang pumasa. Di ba? So, yun lang yung nakikita ko mga kaklira.